Magandang hapon po, Luzon, Visayas, Mindanao. Ito naman po ang inyong abang lingkod, Jiberix Manlapas, na maghahayag nitong banal na karunungan. Ayon sa hayag na karunungan sa Biblia, ay ating ipapaliwanag tungkol po sa blessing. May nagtanong po sa akin tungkol sa blessing, bakit daw mayroon mga ganong pamamaraan na may nagtataga daw. Yun po ay hindi akin kalooban. Yun po ay kalooban ng Panginoong Diyos na dapat natin ganapin. Kasi sabi nga, ang pananampalataya na walang ganap o walang gawa ay patay. So, ito naman po ay nasusulat sa Biblia na kailangan ganapin ng isang espiritual. Yun nga po ay napakasilan po nito at bibihira lang po ang gumaganap. Yan lamang pinagkalooban ng Diyos. Hindi po lahat ng nag-aaral o nagtuturo tungkol dito sa Biblia at tungkol sa lihim na karunungan ng Diyos ay gumaganap nito. Kundi yan lamang kalooban ng Diyos. Ito ay kalooban din ng Diyos sapagkat itinuro niya. Doon sa nagtanong sa akin kung bakit mayroong ganitong blessing, nagagamit ng espada. Tatlo po kasi ang blessing. Isa po sa tubig, paglilinis sa ating mga kasalanan, at isa po sa pagtanggap sa ating Panginoon Jesucristo sa banal na Espiritu Santo, at isa po sa espada. Yun po ang parangal o karangalan. Katulad po yan ng isang sandatahan ng Pilipinas. Pag galing sa gira, pagbalik dito, mayroon po silang tinatawag na Medal of Valor. Ito naman po ay espada ng banal na espiritu. Kaya ka nga uordinahan, kung inyo pong maaalala, doon po sa talaga sa nag-aaral, ay makikita po ninyo na inuordinahan sila dito ng espada. At hinihirang na ikaw ay maging isang general kapalit na ganito, kasi yung mga namatay na mga general sa pagkipaglaban ay may papalit, at yung papalit naman ay inuordinahan, at yung mga bumalik na kumbaga ay nanalo sa labanan, sila po ay matatanggap may tatanggapin na tinatawag na espada ng banal na espiritu. So, uordinahan po sila dito sa masigilid. Kaya lang dito sa Biblia ay may ritual po na ginaganap. At ang sinasabi dito sa Ezekiel 21:1 hanggang 17, babasahin ko po para maliwanag. At doon po sa medyo tinamaan tungkol dito, pasensya na po kayo. Ito ay binabasa ko lang, nililinaw ko lang po. Sabi po dito sa Ezekiel 21:1 hanggang 17, ang title po nito, ang tabak ni Yahweh. Hindi ko po ito kagustuhan po ito ng Diyos. Babasahin ko lang po ang nakasulat. Sabi dito, sinabi sa akin ni Yahweh, Ezekiel, anak ng tao, sa Jerusalem ka naman humarap at magpahayag laban sa mga dambana at bigyan babala ang Israel. Sabihin mo ganito, ang sabi ni Yahweh, ako ay laban sa iyo. Bubunutin ko ang aking tabak at papatayin ang masama't mabuti. Ang pagbunot ko nito ay laban sa lahat ng tao, mula sa timog hanggang sa hilaga. Sa pamamagitan nito'y makikilala ng lahat ng na akong si Yahweh ang nagbunot ng tabak, at hindi ko ito isusuksok muli. Kaya Ezekiel, manangis kang walang tigil at iparinig mo ito sa kanila.
Kapag itinanong nila kung bakit ka nananaghoy, sabihin mong dahil sa balitang iyong narinig. Kapag ito'y nagpatotoo, paghaharian ng takot ang lahat ng tao, mangangalay ang lahat ng kamay, panghihinaan sila ng loob at mangangalog ang lahat ng tuhod. Dumating na ang panahon at ngayon na. Sinabi pa sa akin ni Yahweh, sabihin mo sa kanila, ang tabak ay inihasa na, pinakintab, pinatalim ito upang ipamatay ng walang puknat, pinakintab upang kumislap na parang kidlat, walang makakahadlang dito. Sapagkat di ninyo dininig ang payo, ang tabak nga ay pinakintab upang gamitin, ito'y pinatalim para ibigay sa kamay ng berdugo. Managhuy ka, anak ng tao. Ang tabak na ito'y gagamitin sa aking bayan at sa kanyang mga pinuno. Sila ay papatayin kasama ng buong bayan. Kaya tumindig ka, susubukin ko ang aking bayan. At kapag di sila nagsisi, ang lahat ng ito'y mangyayari sa kanila. Magpahayag ka sa kanila, pumalakpak ka paulit-ulit na iwasiwas ang tabak. Ang tabak ay ang tabak na ito'y pumapatay, hahasik ng sindak at pumupuksa. Sa gayoy mababagabag ang kanilang kalooban at marami sa kanila ang mabubuwal. Binabalaan ko sila sa pamamagitan ng tabak na ang kislap ay tulad ng kidlat. Handa itong mamuksa. Itataga ito ng kaliwat kanan. Malinaw po. Itataga ito ng kaliwat kanan. Magkabi-kabila. Papalakpak din ako para mapawi ang matindi kong puot. Ako si Yahweh ang may sabi nito. Maliwanag po, ito po ay utos ng ating Panginoong Diyos na si Yahweh. Itataga ito ng kaliwat kanan. Kaya kung mapapansin nyo, meron pong blessing ang Kristong Bakal bilang acceptance, pagtanggap sa ating Diyos. Kasi lumayo ang Diyos sa atin dahil sa kasalanan eh. Pero dahil nga sa laki ng pag-ibig niya, kung kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino man sumampalataya ay hindi mapahamak, bagkus ito'y pagkalooban pa ng buhay na walang hanggan. Regalo po yon. Kaya nga sabi ng Diyos, pumalakpak ka at papalakpak din ako upang mapawi ang puot. Ako si Yahweh ang may sabi nito. Natuwa ang Diyos. Alam niyo kung bakit? Dahil sa bigit na kamatayan ay pinakita o pinadama mo. Tinanggap mo siya bilang ating dakilang tagapagligtas. Kahit kamatayan susuungin mo para lang mapatunayan mo rin sa iyong sarili ang tunay na kaligtasan. Kaya natuwa ang Diyos na kahit kamatayan susuungin mo, maipakita mo lang ang
iyong sincerity na ikaw ay nananiwala at nananampalataya sa pamamagitan nito ay maliligtas ka. Kaya nga sabi niya, pumalakpak ka at papalakpak din ako upang mapawi ang puot. Yung puot na yun nga yun dahil sa kasalanan natin. So, dahil sa pinakita mo na yun, natuwa ang Diyos, pumalakpak ka, ang kasunod niyan, congratulations, ikaw ay nakapasa sa ritual natin. At yung ritual na yun ay katotohanan, hindi biro. Kasi, isipin mo, talim yan. Kung mahina ang iyong loob, mahina yung pananampalataya, hindi ka talaga magpapabasbas. Ngunit nasusulat sa Biblia na kailangan mong itaga ng kaliwat kanan. Hindi lamang salita na tatagain mo ng salita, yun ay paliwanag po. Hindi po talaga taga yun. Yun ay paliwanag para maunawaan natin ang tunay na kaligtasan. Ito, ang sinasabi dito is litra por litra. Gaganapin ang ating katawan. Kaya nga sabi niya, itataga ito ng kaliwat kanan. Hindi lang kaliwat kanan. Meron pa sa katawan. Para malaman natin kung mangyayari nga na ikaw ay madidisgrasya sa katawan. Kasi mas may asilan yung katawan yun eh. Yung kaliwat kanan ng hita natin, okay lang yun. Pero yung katawan, delikado. Kaya nga inuuna doon sa kaliwat kanan ng hita eh. Pag nakita na hindi na tinablan, kakatawanin na yan. Doon po sa nagsasabing, hindi po ito totoo o binabaliktad ang itak. Partida, bibigay ko sa inyo. Hindi ito kayabangan, kundi ito'y katotohanan. Para lang makita ninyo na ito totoo. Iba ang mapagbabasbas, iba ang tataga. Kasi sa ibang samahan, siyang magbabasbas, siya ang tataga. Dito, pwede ko kayong bigyan ng partida. Ako ang babasbas, kayo ang tataga. Pero doon sa itataga ito ng kaliwat kanan, kung saan ko tapikin, doon nyo tagain. Mahirap naman yun kung tatagayin nyo sa mga masisila na parte na hindi naman dapat, yan po ay pau. O kumbaga, hindi kayo sumunod sa protocol. Kasi ang Biblia nga nagbibigay ng protocol eh. I-actual natin eh. Yan po kung bakit mayroong blessing po na pamamagitan ng espada, yun po ay ordain. Katulad po yan ng sandatahan ng Pilipinas. Pagaling mo sa gira, pagdating mo dito, ikaw ay paparangalan sa pamamagitan ng Medal of Valor. Medalya ng kagitingan. Ito naman po ay espada ng kagitingan. Kasi itataga talaga sa'yo, hindi lang ikakabit dito sa dibdib nyo ang medalya. Kundi, ibang klase. Itataga sa inyo ng kaliwat kanan. Pati sa katawan. Pati sa liig pa nga eh. Kaya lang, dito sa Kristong Bakal, sapat na yon tinaga ka, kaliwat kanan ng hita, at saka sa tiyan o sa katawan. Sapat na yon. Kasi nakita naman na totoo. Kaya namin ginaganap ito kasi nasulat ito, binasa ko sa inyo. Doon sa nagtanong, maraming salamat sa iyo Brad, sa katanungan mo, at ito ay sinasagot ko na ayon sa Biblia na sinasabi mo, saan mababasa sa Biblia. Kaya sabi ko sa iyo, abangan mo itong vlog ko, ilalabas ko kung bakit mayroon blessing. At 3 po ang bendisyon, sa tubig, sa banal na espiritu, at sa espada. So maganda po. Kaya sa iyo na Brad, maraming salamat sa iyo. At least para malinawan na lahat. At para malinawan ka, basahin mo sa Ezekiel 21:1 hanggang 17. Yan po ay kautusan ng Diyos. Okay. At may dadagdag ko na rin po. Meron kasi akong nabasa at napanood na isang naghayag din na pastor, hindi ko na lang po pangalanan, pero pastor siya, ay sinasabi niya na ito lang daw ang authorized Bible. Opo, hayag po yan. Ngayon dito sa hayag, may authorized din po na binigay tungkol po dito sa
lihim na karunungan ng Diyos. Ayan po nakasulat to. Oh. Halos hindi nagkakaiba sa hayag. Kasi yung lihim nasulat sa hayag. Papasahin ko po sa episo para malinaw po sa inyo. At hindi ko na kaya nga sabi ko, yung tamaan, pasensya na po. Kasi ako naghahayag lang po. Pero nililinaw ko lang po. Kasi ang nangyari kasi, hindi malinaw sa inyo. At ang sinasabi nyo, ang authorized lang ay ang hayag. Ito po, binabasa ko, 2 pong Bible ko. Hindi lang 2, 3 pa. Oh, tinatawag na Book of God, the Father of Abramelin. Oh, ayan, malinaw ha? Nakikita nyo? The third book of the Holy Magic. Kaya yun doon sa nagsasabi, lahat ng magic ay sa demonyo. Hindi po, may Holy Magic po. Katulad ng ginawa ni, dito po nasusulat, ang ginawa ni Moises. Ginawa niyang tubig, ginawa niyang dugo, at yung baston ginawa niyang ahas. Biniyak ang tubig Jordan. Oh. Hindi ka ba naniniwala doon? Oh, anong klase kang nilalang dito sa ibabaw ng lupa? Pasensya ka na. Pastor ka pa naman. Pero hindi mo napag-aralan. Bukas dapat lahat open-minded. Kapag-aralan mo lahat para hindi ka maloko. Kasi ako, hindi lang Bible ang hawak ko. Hindi lang lihim na karunungan. Bible din yan at nasulat dito sa Bible na to. Babasahin ko sa iyo para maliwanag. At yung binabasa mo, okay naman. Kaya lang, para sa akin, kulang yun. Babasahin ko sa iyo 1 Corinto 2:6 para alam mo. Ito. 1 Corinto 2:6 sabi dito. Ang karunungan ng Diyos, tandaan mo ang sinabi ng Bible, karunungan ng Diyos, pero yung blinag mo, karunungang lihim na karunungang itim. Yung Diyos, ginawa mong itim. Mali po yun. Huwag kang maloko. Ikaw magikiro Minamagic mo Iniiba mo yung sitas Yung Diyos, gawin mong itim. Hindi po, nakasulat dito. Ang lihim na karunungan ng Diyos. Hindi lihim na karunungang itim. Kaya gusto ko liwanagin. At pasensya ka na kung medyo pinupuna ko yung sinasabi mo. Kasi nangangaral tayo. Kailangan mangaral natin kung ano yung nakasulat. Huwag natin baguhin. Kasi binago mo Ibig sabihin, ikaw yung minamagic mo Sabi mo, ayaw mo na magikiro. Ayaw mo ng gusto mo makatotohanan. Pero dito pa lang sa sinabi mo, lihim na karunungang itim. Ibig sabihin, ikaw ang nag-magic. Minagic mo ang Diyos, pinalitan mo ng karunungang itim. Tandaan mo, ganito sinabi. Gayon paman sa mga taong matatag na sa buhay espiritual, ay nangangaral kami ng salita ng karunungang hindi karunungan ng mundong ito o ng mga taga-pamahala sa mundong ito na ang kapangyarihan ay lilipas. Subalit ang ipinangangaral namin ay ang lihim na karunungan ng Diyos. Tandaan mo, nakalagay lihim na karunungan ng Diyos. Tutukan mo. Ayan po. Para malinaw. Malinaw po. Nakalagay. Ayan. Ayan. Sabi niya, ipinangangaral namin ang lihim na karunungan ng Diyos. Hindi lihim na karunungang itim. Maliwanag. Huwag po natin magicin o hukos-pokosin yung mga tao na dahil dyan bibringwasin mo para lang mapunta sa samahan mo. Wala kaming inaano na samahan. Ang aming samahan ay sagradong samang Kristong Bakal. Kaya nga, sagradong samang Kristong Bakal,
Kristiyanong relihiyon, iglesia ng Diyos. Kasi yun ang nasulat eh. Ano ang tunay na iglesia? Iglesia ng Diyos. Oh. Oh. Kaya, sinasabi ko yung katotohanan. Oh. Kung ano yung nasulat, yun dapat ang ating basahin at yun ang ating paliwanag. Huwag natin palitan. Kasi pag pinalitan mo, magic yan. Oh, pag minagic mo, bringwash yan. Eh kung hindi nagbasa ng Biblia yun, tulad ko, di ma-bringwash mo na ako. Diyan sa sinasabi mo. Buti na lang nagbasa ako ng Biblia. Nakita ko ang nakalagay. Lihim na karunungan ng Diyos, hindi lihim na karunungan itim. Kaya linawin po natin ito. O, sabi dito, alihim na karunungan ng Diyos na hindi naihayag noong una na itinalaga na niya para sa ating ikakaluwalhati. Bago palikhain ang sanlibutan, tandaan mo, ang pinaka tunay na relihiyon, tunay na salita ng Diyos, ang lihim na karunungan ng Diyos. Wala pa itong hayag, nandyan na yung lihim. Bago palikhain ang sanlibutan, itinalaga na ng Diyos yan para sa atin, sa kanyang mga lingkod. Kaya nga kami naghahayag, inaano namin na ano ba ang tunay na relihiyon? Ano ba ang pinakaunang relihiyon? Ang sagot ko, karunungan ng Diyos. Kasi yun ang nakasulat. Bago pa likhain ang sanlibutan, itinalaga na niya ito para sa ating ikaluluwalhati. Oh, di ba? Ito ang sabi niya. Bago pa likhain ang sanlibutan, walang isa man na sa mga tagapamahala sa daigdig na ito ang nakaunawa sa karunungang iyon. O ikaw kung naunawaan mo, dapat huwag mong palitan ng sitas. O, sapagkat kung naunawaan nila iyon, hindi na sana nila ipinako sa cross ang Panginoon ng kaluwalhatian. Subalit, tulad ng nasusulat, hindi pa nakikita ng mata o naririnig ng tainga, ni hindi pa sumasagi sa isip ng tao ang mga inihanda ng Diyos para sa mga umiibig sa Kanya. Kaya pasalamat tayo. Ibinigay niya yung pag-ibig. Sabi niya nga niya daw sa Juan 3:16, sa laki ng pag-ibig ng Diyos. Oh. Sa laki ng pag-ibig ng Diyos, kung kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumang sumampalataya ay hindi mapahamak, bagkus ito ay pagkalooban ng buhay na walang hanggan. Maliwanag po dahil nga sa pag-ibig niya eh. Oh. Ngunit ito'y inihayag na ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng Espiritu. Sinasaliksik ng Espiritu ang lahat ng bagay, maging ang mga pinakamalalim na bagay na nakakaalam. Walang nakakaalam sa iniisip ng isang tao, maliban sa kanyang sariling espiritu. Ganon din naman, walang nakakaalam sa mga iniisip ng Diyos maliban sa Espiritu ng Diyos. Ang tinanggap natin ay hindi ang Espiritu ng sanlibutan, kundi ang Espiritu na mula sa Diyos, upang maunawaan natin ang mga kaloob niya sa atin. So maliwanag po. Huwag po natin palitan ng sitas at doon sa sinasabi mong lahat na mahika sa demonyo. Ay paano yung ginawa ni Moises? Oh, the holy magic. Oh, mula sa Diyos. At inutos sa kanya yon. Nasusulat po ito sa holy magic of Abramilim. Oh, ngayon alam mo na. Alam nyo na meron pong holy magic na mula sa Diyos. Oh, at ang mag-guide sa inyo ang banal na Espiritu. Kaya ikaw, pasensya ka na. Dapat tumingi ka ng guidance of Holy Spirit tungkol dito.
na maunawaan mo ang nilalaman nito, pati yung lihim na karunungan na nasusulat dito. Sinasabi mong ito ay ito lang ang basihan. Paano yung nakasulat dito? Hindi ba yung basihan ng lihim na karunungan? Ang sinabi nga doon, itinalaga ito ng Diyos sa atin, sa bawat umiibig sa Kanya. Na Kanyang mga lingkod. At ang maghahayag nito ang Kanyang mga lingkod, sa'yo, ito lang. At sinasabi ko, dapat pag-aralan mo rin ang lihim na nasusulat din dito. Hindi kay nasusulat yan, wala na yan. Kasi inayag ng Panginoon si Kristo yan. Hindi po. Ibinigay po ng Panginoon si Kristo. Kanino? Kay Juan. Yung binulag niya, sabi nga niya, bakit mo ako tinutugi? Sabi ng Panginoon si Kristo. Sabi niya, sino ka po? Sino ka po ba? Ako si Kristo. Sabi niya, na iyong tinutugis. Nanglabo ang mata niya. Sabi niya, pumunta ka kay Ananias at siya ang magsasaysay sa tungkol dito. At sundin mo ang kanyang ipagbibilin sapagkat yun ang aking kalooban. Iniwan siya ng mga sundalo na kasama niya. Ngunit, dinala rin siya doon para mapakinggan niya. Si Ananias medyo nagdidistansya kasi nga pag nalaman na ito yung manunugis, ito pinapapatay nito yung mga lingkod ng Diyos. Nung sinasaysayan siya ni Ananias, anong ginawa niya? Ikaw ba'y sumasampalataya sa nag-utos sa iyo papunta dito sa akin na si Kristo? Sabi niya, upo, susunod ka sa kanyang pinag-uutos sa pamamagitan na sasabihin ko sa iyo. Upo. Ngayon, tinatanggap mo siya bilang dakilang tagapagligtas. Opo. Lahat ng iyong kasalanan, ikumpisan mo sa Kanya. Sa ating Panginoong Diyos. Sabi niya. At ang iyong sinabi niya sa iyo ay mangyayari. Nakita yung tubig sa pitsil. Binuhusan siya, ikay binabasbasan ko sa pamamagitan ng tubig. Lahat ng iyong kasalanan ay hinuhugasan na sa pamamagitan ng tubig na to. At ang iyong bagong buhay ngayon ay buhay na ni Kristo. Kasi hindi nga siya naniwala. Ano nangyari? Nakakita siya muli. Si Ananias, unti na siya lumalayo. Kasi nga, baka mamaya, pag nakakita ito, iba na naman ang bumalik na naman sa dati, papugutan ka ng ulo. Kasi, hindi pa kasi niya nakilala si Kristo. Paglabas niya, binigyan siya ng Holy Spirit, nagsasaysay na siya sa Panginoon sa Kristo. Ay mga tao hindi naniwala sa Kanya. Sabi sa Kanya, kalukuhan mo, ikaw na manunugis kay Kristo at sa mga alagad ni Kristo. Binabato siya, pero tinanggap niya yon. Hanggang yung gobernador, na kaibigan niya, matalik niyang kaibigan, nag-away na sila, pinatitigil siya, pinakulong siya. Na kailangan tumigil, tapos pinalaya siya doon sa lugar na yun kasi ayaw ng hari na ipapatay siya kasi nga magkaibigan sila, matalik na magkaibigan. So ang ginawa doon, pagdating doon, nagayo, nagwali siya, tapos dinala na naman siya ng bangka uli, ibinalik siya doon, kaya ikinulong siya. Sabi niya, pag hindi ka tumigil, papupugutan kita ng ulo. Kaya nga pinugutan ng ulo si Juan. Dahil nga hindi siya tumigil kasi nakilala na niya si Kristo. Ganito rin po. Kaya tayo po, kung ano po nakalagay na sitas, ano po nakalagay na litra por litra, huwag po natin baguhin. Huwag po natin magikin. Kasi minamagic niyo Kayo na mismo. Ayaw na niyo ng magikero. Pero kayo mismo, nagmamagic kayo tungkol doon sa sitas na yon. Na wag daw baguhin, wag any form of magic. Sabi mo, ibig sabihin lahat ng klaseng magic hindi ka naniniwala. Kaya doon sa ginawa ni Moises, hindi ka naniniwala. Hindi ka totoong lingkod ng Diyos. Sa totoong lingkod ng Diyos, yung ginawa ni Moises, dapat paniwalaan mo sapagkat utos ng Diyos yon. Noon, nakakausap pa natin ang Diyos direkta. Kasi wala pa ang ating Panginoon Kristo. Pero nung ibinaba ang Panginoon sa Kristo, hindi na po tayo pwedeng dumirekta doon. Kaya nga sa unang vlog ko, sinabi ko na may prosesong binigay ang Panginoon sa Kristo. Ulitin ko,
Juan 10:1, Juan 17, Juan 10:9, Juan 14:6, Juan 3:16. Pag binasa mo yung Roma 10:4, sinasabi niya, wala nang ibang pangalan sa silong ng langit na makapagliligtas maliban sa ating Panginoong Hesukristo. Wala na po. Kaya yung dumidirekta sa Ama, ulitin ko uli. Basahin yung Juan 17 at Juan 19. Juan 11. Kasi yun ang proseso. Para hindi po tayo mawala. Hindi po tayo mahulog sa magic. Yan po ang tunay na proseso. So, maraming salamat po sa hapong ito. Doon po sa nagtanong, sinagot ko na po. Ulitin ko. Ezekiel 21, 1 hanggang 17. Pwede mong basahin po yan. At doon naman po sa doon po sa pastor, hindi ko na po banggitan ng pangalan. Ito po ang kasugutan doon sa sinasabi nyo, lilinawin ko po. Huwag nyo magikin. Kayo mismo ang nagmamagic ng litra eh. At sinasabi nyo, lihim na karunungang itim, hindi po nakalagay ang itim, kundi ang nakalagay lihim na karunungan ng Diyos na itinalaga niya bago pa likhain ang sanlibutan. So, malinaw po. God bless po sa lahat ng nanonood ng Sagradong Samaang Kristong Bakal at isubscribe na rin po ninyo ako sa aking YouTube channel para po marami pong makapanood nito. Pwede rin po niyong ibahagi ang mga salita ng Diyos. Itong YouTube na to, pwede nyo ibahagi. At pwede rin yung basahin. Wala pong hukos-pokos dito. Ito'y personal. Actual po ginaganap. At napakasilan po ang pagganap nito. Kaya nga bibihira lang ang nagaganap ito. Kasi yung lamang karapat-dapat. At kinili ka karapat-dapat, hindi mo magaganap ito. Kaya sabi ko, magiging ganap kayo na 24K lingkod ng Diyos kung ito ay inyong pag-aralan. Okay. Hanggang dito na lamang. Maraming salamat. Agla Gibor, Lulam Adonai, Mip Hinay Jipaton.